Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chin Rodriguez from Masigasyon of Peter Ozo at Reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin ano kayong sabihin ng ating mga gabay para sa ating Vice President na si Sara Duterte. Once again, this is something an urgent pasilip para sa kanya. So itong reading na to ay pawang gabay lamang. Pwede mangyari, pwede hindi mangyari. Ito ay pawang gabay lamang. Upang masilip yung mga bagay na posibleng mangyari sa kanya sa hinaharap. Okay. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos update. Maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang ginag-skip ng ads away pagpalain kayo. Ng Diyos at may kapal, siksik-lig-lig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices ng ating angel spirit na para kay Vice President Sara Duterte. Let's see and watch this. Ano maaaring makagilap natin sa energy ng ating Vice President? Let's see and watch this. Ay, there's an Eight of Swords. So there's a lot of toxic and negativities around or maaaring may ipit siya sa situations. There's a possibility na maaaring makulong pa siya. Nakita niyo yan? Hindi siya makakakilos, hindi siya makakagalaw sa situations na to. Diba? Nakita niyo yan? Na kumbaga hindi siya makakagalaw sa situations na to, hindi siya makakakilos, ganon. May ipit siya at the end of the time. What is additional messages? So there's a Six of Swords, there's a possibility na maaaring gusto niyang umalis ng bansa, Additional messages. Just for the plus again for puro sword in fairness. Now there's an Ace of Cups, something I love. Now there's something I love, Meron daw dito about sa relasyon, pag-ibig, or something happiness, And there's a need of something moving forward, something abandonment. Meron dito parang iiwan siya sa ere, sa eksena, Let's see additional messages. Represent guys with a Four of Cups. So just to evaluate or analyze. So nagkakaroon siya ng realization. Or kailangan niya pag-isipan yung bawat desisyon or actions niya. Additional messages. Represent guys with the Six of Pentacles. Now, there's a giving and receiving. So, may mga bagay dito na tungkol sa ano man yung bagay na binigay mo, siya matatanggap mo. Now, meron ditong something help, support. What is the Eight of Swords? The Eight of Swords represent with the Knight of Wands. Something perseverance. So, parang pinagtsatsagaan niya. Nagtsatsaga siya for a meantime. Talaga nakasubaybay siya. Nagmamasid siya. Talagang, kumbaga, pinagpapatuloy niya naman yung bagay na ginagawa niya sa ngayon. But definitely, ito yung bagay na maaaring, kumbaga, magdala sa kanya ng stress. Dahil, sa sitwasyon na to. There's a Six of Swords. Now, there's the King of Cups. There's a devoted so for the person. Meron daw dito, guys, tutulong sa kanya, or meron daw dito very devoted sa kanya. Lalaki. What is the Ace of Cups? Represent guys with the Ten of Pentacles. There's something fashion or love. Meron daw dito, there's something about sa properties, documents, there's an offer. So, meron bagay dito na may kaugnayan about sa yaman, about sa properties, there's something an hidden agenda about dito sa something I love about sa family, something like that. Merong about sa yaman, about sa pamilya, pagmamahal. There's a reason with the mental clarity. May mga bagay na lilitaw o lilinaw. Meron ditong lalabas, na impormasyon na maaring meron ditong kumbaga magbibigay ng impormasyon upang iwanan siya sa eksena. What is the Four of Cups? Reference with the Ten of Wands, something burden. So, meron daw dito maaaring magpapabigat sa sitwasyon niya. Kaya kailangan niya pag-isipan yung bawat action and decision. Gusto ko i-clarify with the Ace of Cups and the Ten of Pentacles mamaya. Medyo na ako dito Pero gusto ko i-clarify mamaya. What is the Six of Pentacles? Represent guys with the lovers. Meron na about sa relasyon sa kanilang mag-asawa. Or meron dito mag-asawa na maaaring kumaga magbigay na informasyon. Oh my God. So, there's a consequences I see. What is the Eight of Swords? Because the Knight of Wands. Represent with the Empress card. So, talagang there's a revert, Disconnect from the world. Kailangan niya alagaan yung sarili niya dito.
No, dahil at the end of the time, maaari maipit siya. There's a Taurus signs. Nakita niya, there's something Taurus sign. Na babaeng Taurus to. Siya to, di ba? Taurus siya, di ba? Maiipit siya sa situation na to. And there's a Five of Swords. Magkakaroon ng self-sabotage. No, that because of their action. Meron daw ditong gigisayin sa sariling mantika. Na itong devoted sa kanya, itong lalaking devoted sa kanya, may ipit sa situations. Balak nitong umalis sa itong lalaki na to. The Ace of Cups represents the Ten of Pentacles. Ito yung gusto kong malaman eh. And the Four of Pentacles, something about sa protection, but there's something revert. Ibig sabihin, hindi ito mapuproteksyonan about sa, kaya pa, there's something greediness. The Ace of Cups, something greediness, no? Na parang obsession, pagdating sa, pagmamahal sa, properties, ganon. Na parang, bagay na hindi niya mapoproteksyonan. No, ano man yung bagay na meron siya. So, ibig sabihin dito maraming malalantad about sa mga properties. Well, the Eight of Cups represents the Ace of Swords. Represent guys with the Three of Pentacles. Now, there's a lot of collaborations, communication. So, may mga nakakasalamuha siya dito na maaaring iwanan siya sa eksena, sa ere. So, may mga nakahalubilo siya dito na maaaring magbigay ng information upang maipit siya sa situations. What is the Four of Cups represents the Ten of Wands? There's a Six of Cups. Now, there's something, a past situation coming back. So, meron ditong about sa nakaraan. No, na maaaring magpapabigat sa sitwasyon niya. Mayroong mabubulabog. No, may impormasyon na maaaring mabulabog dito. No, at maaaring hindi niya matatanggap tong bagay na to. What is the Six of Pentacles because the Lovers? There's a Seven of Pentacles. At yung sinasabi ko, consequences harvest time See? Now, there's a consequences. Ano man yung bagay na ginawa mo, there's a good and bad thing. So, kung maganda yung ginawa mo, magiging maganda yung outcome nito. Pero kung hindi magiging maganda ang bunga, ang ginawa mo, hindi magiging maganda ang bunga nito. Kasi there's a Six of Pentacles, kasi there's a giving and receiving. So, meron about dito sa binigay at natanggap, no, about dito sa mag-asawa. What is an outcome? For the outcome, there's an Ace of Pentacles. Meron na about dito sa malaking pera. Na malaking pera, malaking opportunities. Now, there's some material things na malaki to, na maaaring magdadala sa kanya para maipit siya sa situations. There's a Six of Swords because the King of Cups and the Five of Swords. Represent with the King of Wands. So, there's a vision. So, may mga bagay dito na parang unti-unti na makikita. So, magkakaroon ng realization tong lalaki na to. Itong devoted sa kanila na magkakaroon tong realization. No, parang gigisahin niya sa sariling mantika itong maring mahuhuli sa sariling bibig, no? Itong tao na to. No? What is the Ace of Cups? Because that's Ten of Pentacles and the Four of Pentacles in reverse. Represent guys with the Five of Pentacles. About sa financial loss of financial crisis. O ito yung about sa ano, no? Na walang pera or maaring may tungkol sa losses o maaring there's a bankruptcy. Maaring magbabankrupt sila. Or siya. No? Or maaring may tungkol sa yaman na maaring mauubos to. No? At maaaring there's something connected about sa financial loss of financial crisis, no? There is an Eight of Cups because the Ace of Swords, Three of Pentacles. Madadawit siya dito about sa corruption, about dun sa mga kumbaga flood control anomalies. Madadawit siya talaga doon. And there's a Queen of Swords, clear the boundaries, no? Meron daw ditong babae na maglilinis-linisan, no, na maaaring nakakasalamuha niya, na iiwan siya sa ere, na i-abandon na siya nito. Additional messages. Ito yung gusto kong malaman, yung mauungkat sa nakaraan. Ito yung gusto kong malaman eh. There's a King of Swords. Oh! So, there's a wise. May lalaki daw dito na magiging wise. Ay, kilala ko na itong lalaki na to. No, konektado sa kanya to. Konektado sa kanya to. Itong lalaki na to magiging wise to. No? Kumbaga siya yung maaring magbibigay ng informasyon at siya mismo ang maglalaglag sa kanya dito. Siya, ilalaglag siya nito. No, there's a past situations na maaring kumbaga inoperan, there's an offer, no? And there's a several with the sneakers, there's a cheating, lying. So, malalaman na dito yung kasinungalingan. There's a consequences. All the lies, no? All the lies, all the betrayal. So, lahat ng bagay kasinungalingan sa likod dito ay maaaring mauungkat at malalantad na. No, na may tungkol sa mag-asawa. So, maaaring malalantad na at maaaring mabubulabog na sino itong mga konektado nitong mag-asawa na to. So, let's see. Sino kaya yung mag-asawa na yun, guys? So, let's see what is additional messages tayo. Ano maaaring makagilap pa natin sa energy nila ay ni Vice President. Ano maaaring magilap natin? No, lalo sa impeachment. No, gusto ko malaman yon. So, there is something at Queen of Pentacles. No, there is something
power. Na parang pinoprotect siya yung power niya, yung territory niya. And there's a higher fund. There's an education for lesson learned. So, meron daw dito religious factor or religious groups na maaaring related dito. And there's another one. So, ngayon nagiging kalmado siya, no? Parang, kumbaga, pinag-aaralan nila yung bawat kilos at galaw. Additional messages. And there's a 2-1. So, there's a first step na meron silang kailangan gawin dito. No? Meron kailangan silang pagpilian. With that sun card, there's a truth comes out. Lalabas ang katotohanan dito eh. Na meron dito madadawit na 2 panot. Nakita niyo, may 2 panot dito guys, eh, no? Na related sa religious group. 2 panot, ganon. Na maaring maiipit sa situations. So let's see, additional messages. Ano ang maaring development sa impeachment case na ng ating president, ay vice president? There's a 2 of cups. Ay! No, meron daw dito, may partnership daw. May partnership na maaring malaman about sa plano, no? There's a partnership, and of course, plano, pero hindi nagtagumpay. With the 6 of Wands in reverse. And the Wheel of Fortune in reverse, na parang there's something black omen, something like that, na parang minalas, ganon, na parang hindi sasang-ayon sa kanila at papabor sa kanila ang kapalaran. So, ito na nga, no? Maaring, kumbaga unti-unti nang nalalantad at maaring lalabas na lahat ng kapalpakan ng mga sa paligid niya. So, laglagan na talaga siya guys, to the max. Additional messages pa tayo. Ano maaaring masilip pa natin mga bagay na maiiwasan niya? No, ano yung kailangan niyang malaman? No, there's a 9 of Pentacles. Oh, there's a Death card. Mayroon dito katapusan ng eksena. There's a Death card. No, there's a potential for abundance. May potential siya para maging malago. Pero may tatalak. Nakita may ibon dyan na may nagbibigay impormasyon at itong kumbaga sumunod siya. So, ibig sabihin itong talak ng talak ay maaaring nakinig siya. No, there's a trio sa 3 babae na to. Ibig sabihin na ito yung 3 babae na to ang pinaka-source. No, and there's a judgment. No, there's something a wake-up call. Parang pinaalalahanan siya. Kailangan niya magpayatan siya pero hindi. Nakinig siya sa mga to. No? So, yun, naipit siya at the end of that time. So, let's see additional messages. There's a star. There's a blessing in disguise. So, may mga biglaan daw na magpapabilis sa sitwasyon. So, bibilis na raw ang mga kaganapan. So, malapit na tayo sa exciting part. So, last message na lang tayo, guys. A last message. There's a Knight of Cups. There's an offer, proposal, or something. An apology coming in. Meron daw dito ang apology. And there's a Page of Cups. Meron daw dito mahuhuling sa sariling bibig, no? May malansang isda na maaring mahuli. No, sino kaya yung magsasalita or magtotalk? There's a King Man. There's a stock na maaring maipit sa situation. No, there's a stock. May ipit to. No, meron may ipit dito malansang isda. Sino kaya yun, guys? No, dahil sa pagiging pasmado yung bunganga, no, mahuhuli siya. Now, there's a shadow work represent what? There's a shadow work represent what? Authentic self. So, kailangan niya maging totoo sa sarili niya. Be yourself, everyone else is already taken. So, kailangan niya maging totoo sa sarili niya. No? Kung ano man yung bagay na siya, kailangan niya ipakita yon. There's a clarifying for life situation. Wag siya nakikinig sa mga sulusol na nasa paligid niya. What is a clarifying for life situation? Honest, eto, no? Honest ekos, no? No, parang listen to whisper of your heart for you know the whole truth, no? Gamitin niya raw yung bulong ng kanyang damdamin para malaman yung katotohanan sa likod dito. Parang bagay na ang dami kasi nagsinungaling din sa kanya behind the scenes. So talaga pinaikot-ikot siya, gano'n. So kailangan niya na sundin yung nararamdaman niya, yung kailangan niyang gawin, gano'n. So, what lies beneath your future? Masyado kasi siya nagpa-control, guys. Nagpa-control siya. Kumbaga nagsunod-sunuran din to eh. So, sa mga nangyayari sa paligid niya. From what lies beneath your future? Okay. Ito na nga. Fulfilling a fantasy. Meron siyang pangarap dito. Na meron siyang gusto or pinapangarap dito. And there is something outdated, expired, old news. So, meron daw dito about sa nakaraan na maaaring mabubulabog.
No, at there's a total drama action. So, may tungkol about sa drama. So, it's all about drama. So, ibig sabihin dito, no, kaya nagkaroon ng, kumbaga, delays na about sa impeachment cases niya, it's all about drama. So, kumbaga, lahat ng bagay niya ay konektado sa kanya. Diba? So guys, this is an urgent pasilip na para kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po. And of course, ito ay pawang gabay lamang upang masilip yung mga bagay na posibleng mangyari sa kanya sa hinaharap. And of course guys, itong reading na ito ay pwede mangyari, pwede hindi mangyari. Ito ay pawang gabay lamang. No? Don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik ligdig umapo ni biyayang manang balit sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush.